Nilibot ko kayo sa bahay nila. So ito, makikita natin na ang lababo nila ay may kawayan tapos nilagyan lang ng ang lababo. Kumbaga, binutasan tapos pinatong dito. Tapos ang nagsisilbi lang na bubong nila dito ay plastic. Ayan o, plastic lang po ito. O dito nga, ang dingding nila putol pa o. Wala na. Pawid lang na naka-usli na ganito tapos wala na. Anytime nga, kahit humakbang ako dito, makakakbang ako dito sa kabila. Diba? Kung gusto kong humakbang dyan, makakahakbang ako dyan. Magandang hapon mga kabayan. Ngayon nandito po kami kina Ate Isabel. Matapos nga po yung adventure na pinanggalingan namin doon sa kanyang kapatid, ay bibisitahin natin si Ate Isabel. Dito mga kabayan, sa tinitirhan na ito ni na Ate Isabel, marahil nakikita nyo naman sa vlog ni Commander. O hindi ko alam kung naililibot niya kayo dito sa bahay ni na Ate Isabel. Pero kung makikita natin dito, ang kanilang dingding ay gawa lang sa pawid. Ito, sa pawid. Although meron sila ditong plywood na ilang piraso ito, nabigay ito ni Commander para sana kay Tatay Ervin kasi nga plano nila sana dito papagawan ano? Opo, dito lang din po sana po. Dito sana papagawan si Tatay Ervin ng kanyang munting matutulugan o kanyang tahanan at gusto nga natin Isabel malapit sa kanya kasi doon napakalayo nga naman, nahihirapan din si Ate Isabel magbisita, ipaglabas siya, paliguan, nahihirap si Ate Isabel kaya dito sana. Kaso nga lang, hindi naman nakayanan ni Tatay Ervin, sumuko na. Kaya nandito yung plywood. Kaya sana ito mga kabayan, pwede itong magamit na lang dito kung natin Isabel. At Isabel, pwedeng gamitin yan dito sa inyo. Ano? May okay pa ba ang mga kahoy ng inyong bahay? Okay pa naman po. Ano ang kailangan para may kabit ang mga plywood? Pako? May pako rin naman na pong binigay po din sila. Meron? Opo. So ano pang kailangan? Dagdag plywood? Plywood na lang din po. Dagdag plywood ano? Siguro ito magkukonsume na ito ng halos isa, dalawa, tatlo, dito sa likod, apat. Siguro, pwede pa sila maprovide ng kahit mga tatlo o dalawang plywood para makuberan lahat itong bahay nila. Kasi nga medyo, itong plywood na ito, makakover naman siya pero hindi lahat. Ano kasi dapat ito sakto lang dun sa gagawin lang na kubo-kubo dito ni Tatay Ervin. Pwedeng madagdagan. Ano, para maanohin ito. Pero may gagawa. Yun din, ang asawa ko rin po, marunong din naman po siya. Marunong din ang asawang magawa. Opo. Okay, sige, sasabihin ko kay Commander kung ganun, na pwede kayo ma-provide dito ng pandagdag plywood, ano? Para na sa ganun, maituloy nyo na itong bahay ninyo. Ito na lang paayos ninyo. Ha? Opo. Ito ba gano'n na katagal yan na ganyan? Ano na rin po, isang taon na rin po. Na ganyan ang dingding ninyo? Presko ba ang ganyan? Gusto rin po, meron pa pong garibitano po sa tasay. Pero ang bubong ninyo, kamusta? Okay naman po, mas maganda po, mas matibay po kaysa po sa pawid. At saka presko, ano? Kapag kahit sobrang init, hindi sobrang init din sa loob ng bahay ninyo. Opo. Kumbaga kung matutulog ang baby, makakatulog pa rin. Opo. Okay, so yun na lang ang pwede pang maitulong dito mga kabayan kina Ate Isabel, yung magkaroon sila ng maayos na dingding. Although ito naman, matatawag naman na dingding din talaga ito kasi madaming gumagamit nito. Kasi nung panahon din naman na mga bata-bata pa kami, ganito din naman yung mga dingding namin gawa rin sa pawid. Kumbaga, para lang mas secure at mas matibay. Kasi ito, kung itulak ko lang to, wala na to. Diba, Isabel? Itulak ko lang ito, butas na ito. Hindi kagaya kahit paano kung plywood, may secure sila kahit paano, di ba? May mga pako na pala. Kasama ba yun na binigay ni Commander? Opo. Kasama na po yun.
So may mga pako pa lang kasama. Ang ano na lang ay dagdag talaga ng plywood. Ano? Okay. Magkano ang binabayaran niyo sa kuryente dito? Minsan po 200, minsan po 300 naman po. At may baboy po ay. Saan ba yung baboy na inaalagaan niyo? Nandiyan po sa ano. Diyan sa looban dyan? Diyan lang po. Sa Ilang baboy bang inaalagaan niyo dyan? dalawa pong inayin pong puti, isa pong baboy ramo. May baboy ramo. Opo. Native yun, ano? Native. Opo. Tawagin. Dami palang kabalahan ng asawa mo, ano? Dami rin po. Nag-aalaga ng manok doon, nag-aalaga ng baboy. Tulong kayo sa pag-aalaga ng baboy. Siya lang naman pati pa ako. Okay. At may inaalagaan ka. Hindi po, sakitin po ako. Ganun. Hikain po kaya po ako. Bawal sa'yo. Opo. Ano? Paano yung manok? Medyo maamoy din. Po, siya naman po mag-ano po. Pag po ipa naman pang ano, wala man pong amoy yan. Ganun. Po yung mga ano po ng palay. Okay. Kagaya niyan, may alam sila ng mga ganyang bagay. Tapos pakita ko sa inyo yung kusina nila. Hindi ko alam kung ipakita na ito ni Commander sa inyo. Tignan po natin. Ano ko kayo dito. Ilibot ko kayo sa bahay nila. So ito, makikita natin na ang lababo nila ay may kawayan. Tapos nilagyan lang ng lababo. Kumbaga, binutasan tapos pinatong dito. Tapos ang nagsisilbi lang na bubong nila dito ay plastic. Plastic lang po ito. Tapos may napansin ako dito, siguro ganito laging ginagawa nila. Tingnan po ninyo, hindi ko alam kung kita sa camera mantika na siguro ito tagli 5 piso. 'Di ba? Ibig sabihin kung nakakaluwag-luwag ka kasi sa buhay, matik may-ista ka diyan ng debote, ganyan, pero yung tumitingi-tingi ka lang ng ganito, ibig sabihin talagang saktong-sakto lang din yung kinikita ng pamilya nyo para sa pang-araw-araw. Tapos yan, may mga ilan-ilan naman sila ditong gamit, pugon, thermos. Tapos yung kanila pang nilagyan lang ng plastic, wala pang takip. Tapos yung bubong dito, medyo sunog na, sa agyo siguro ito. Medyo maitim na. So yan lang naman. Tapos itong kwarto, di ko alam, ayoko na pumasok, baka may makita ko diyang iba. Dito na lang tayo sa labas. Tapos may pakita ko dito nga, ang dingding nila putol pa wala na. Pawid lang na naka-usli na ganito, tapos wala na. Anytime nga, kahit humakbang ako dito, makahakbang ako dito sa kabila. Diba? Kung gusto kong humakbang dyan, makakahakbang ako dyan. So, kung hindi naman natin hawak ang pag-iisip ng ibang tao, mamaya may pumunta dito, kapag mag-isolo si Ate Isabel, tinan nyo pa naman yung pintuan nila, kurtina, o kumot. Walang safe dito sa Ate Isabel. Kung wala dito yung mister niya, hindi natin alam ang pag-iisip ng tao, di ba? Mamaya anong magawa dito kay Ate Isabel? Huwag naman sana. Kaya mas mainam na secure sila, yung may lock ang pinto, tapos makakatulog sila ng mahimbing kasi alam nilang ligtas sila. Yun yung mga ganung bagay lang naman. Okay, sige Ate Isabel, ha? Sige, tawagin ko sa si Commander. Yun na lang, ha? Aktiba yun, number mo? Opo, yun po. Asan yung ginagamit mong number na yun? Kanina, asan yun? Yung cellphone po ng isa. Ng mister mo? Opo. Okay, sige. Para pagdala natin dito, papatong na nila. Pero kailangan linisan nyo naman ito. Hindi naman pwedeng ganyan, Kailangan malinis para magandang tingnan kapag magbabahog kayo. Magandang tingnan. Pero safe naman sa mga nadaan kung mag-emelaga kayo. Okay. So, yun lang mga kabayan. Maraming salamat ulit. Supportahan nyo na lang tong channel na ito ni Commander ni Marcos. At kahit na ngayon hindi kami makakilos ng sama-sama, ginagawa namin yung best namin para makatulong pa rin sa abot ng mga kaya. So, abangan na lang natin yung pagbisita dito ni Commander, pagdala niya ng gusto niyang ibigay na panimula ni na Ate Isabel. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me up and you got me up and I keep bleeding, I keep bleeding love.
keep